Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para kang buwabata ating Indaya, ha? Alahan na, hiwalay na, ha? Hiwalay na ang mga dikolor. Abay mga kuya, mga ating hiwalay na ang pula, hiwalay na ang luntian, amarillo, pink. Sabi siguro ng Vice President Leni Robredo Day, welcome to the club. At second gentleman, very worshipful Attorney Mansa Carpio, ha? Ngayong nag-resign na ang Vice President Inday bilang DepEd Secretary. Ano ang gagawin niya kaya ngayon, ha? Ano, spare tire na lang ba? Sasali siya sa hakbang ng maisog, ha? Yung grupo ba ng dating Pangulong Digong Duterte na nanguna ngayon sa mga rally, ay hindi pala, prayer rally, ayan. Ang sabi ng dating Pangulong Digong alam naman kaming intensyon na na pabagsakin, ha? Ang kasalukuyang gobyerno at patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ha? Ang sabi ng dating Pangulong Digong dun sa kanyang mensahe dun sa Angeles sa Pampanga, abay sabi niya we are not subversive. Hindi daw sila subversibo, ha? Na gustong pabagsakin ang Marcos administration. Ang gusto lamang daw nila ay Secretary Harry Roque, kumusta ka na, ha? We just want reforms. Ayan. Reforma daw, ha? We are not mad at Marcos. We just have grievances that we want to voice out. Ayan. Sasama na kaya ang BP Sara, ha? Sa mga rally ng hakbang na maisog. Kasama kay Baste. Ayan. O nga pala, kumusta ang Congressman Pulong? Mukhang tahimik din. Parang history repeats itself, ano, ha? Akala natin pagka magka-tandem, ayan, riding in tandem, ayan.
ang kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente pagka nanalo ay smooth sailing na, ha? Aba, hindi pala ang dating Pangulong Ferdinand Edrel Marcos Sr., ha? Naghiwalay din sila na kanyang vice-presidente noon, di ba? Siyempre mga matatandang politiko natin, Secretary Benny, di ba? Si Fernando Lopez, bossing Gabi Lopez, naghiwalay sila ng Apo Marcos. Abay, ngayon naman BFF pa naman sila, ha? Si Pangulong Bonget at Inday Sara, ayan, split na rin. Ayan. Sabi nga sa politika no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest. Yan ang malungkot dyan, ano, ha? Pero ang tanong dito, ha? Ngayon kaya ngayong wala na sa gabinete ang Vice President Inday, second gentleman na Atty. Mansa Kuyang, ha? Ano bang plano ni ating Inday? Ayan. Ano ba ang pinag-uusapan ninyong plano niya ngayon, ha? Siya ba ay titir na rin ba siya ng mga bad shot? Bad shot na tira, ha? O abangan natin, ayan. Sabi ng iba dyan, yan ang sinasabi natin, ha? Dapat kasi ikaw lang tumakbong presidente. Talagang ganyan ang buhay. Ayan. Sabi ang mahabigan talagang ganyan. That's life. That's politics. Secretary Gibo Teodoro, ha? Abay, General Ometa Browner. Abay, anyari sa West Philippines si General Sir, ha? Ano bang gagawin natin, ha? Ang hirap niyan, ano, ha? Sabi nga pala, ang tanong nga pala, sino ang papalit ngayon? Ay, Apo Bonget, Apo Presidente, na imbang bigat, Apo, ha? Abay, sino ang ipapalit mo kay Secretary Inday bilang DepEd Secretary? Abay, tama yung panawagan ng mga naririnig natin, mahabigan, na dapat ang pili mo, Apo Presidente. Wag politiko. Ayan, kailangan sa hanay ng akademi o kaya mga guro. Ayan, yung mga Yusek natin, wala bang magaling dyan? Si Yusek Powa. Ayan. Kung wala, di hanapin si Secretary Ibalik, ha? Secretary Lourdes Kisumbing. Ayan. Onofre Corpus. Ayan. Si Secretary Gonzales Expedition. Okay, si Secretary Liling Briones. Kaya lang wala na, super senior na sila, di na kaya, ha? Siguro Mr. President yung medyo bata-bata ng konti, ha? Ayan. Lalo na ngayon, iba na ngayon ang edukasyon. Puro IT na tayo ngayon, ha? Samantala, ang damdaming bayan, ano ang sabi, ano ang damdamin ng bayan, Edniel Parosa? Damdaming bayan. Abay, alamin nga natin mamaya ang damdamin ng bayan. Kaugnay dito sa resignation ni Vice President Inday Sara Duterte bilang DepEd Secretary. At yung follow-up dun sa road rage dyan sa Rizal, pulis nanutok ng baril. Ay, nako talaga, dahil maiinit ang ulo. Ano, ha? Chill-chill lamang po, mahabigan. Tama ka, General Romel Marbil ng PNP. Abay, dapat yung mga pulis natin di natin nakikita. Ayan, magpatrolya, ha? Ayan. At pwede ba yung mga police chief ninyo, ha? Mag-inspection sa mga illegal na pogo dyan. Baka mamaya hindi nila alam ang nangyayari. O kaya ano na lang, nagbubulag-bulagan na lang. Daming bayan. Ay, nako talaga. Lupit din ang abogado ni Mayora Inday. Mayora Inday tuloy. Mayora Alice Guo, ha? At hindi daw siya si ano yun, guwaping. Sabi ni Attorney David, ha? Abay, nagbanta pa. Abay, tinatakot kaya Senator Wina Gatchalian, ha? Iba rin ang mga abogado ng mga ano-ano, ha? Mga ganitong klase ng mga tao yan. Sa bagay, pagka hindi ka marunong manindak, ha? Sasabihin na, mahina kang abogado. Daming
mga kinuha mga abogado katulad ng mga medyo may panindak ng konti, ha? Attorney Freddy Topacio. Ayan. Ngayon naman si Attorney David. Ayan, sino pa yung mga ganyan, ha? Damdamin Bayan. Pero yung mga tiwaling mga judges, ha? Ayan, justices, fiscal, abay meron ng babala, abay nagalit na ang tahimik na Chief Justice Alex Jesmundo. Abay mukhang nagalit dun sa judge na nag-issue ng TRO dyan sa Bulacan tungkol sa issue ng illegal pogo sa Bamban. Pagkatapos within one day, binawi yung kanyang sariling TRO. Damdamin Bayan. At ang sabi ng Chief Justice Jesmundo, ayan, bukas daw pwede rin magsumbong. Ayan, kung nakikita nyo na talagang hindi kayo nakakuha ng hustisya, ha? At sa tingin ninyo pinagmamalik pa nung kalaban na nagbayad kay Justice, kay Judge, ayan, kay Piskal, abay pwede rin magsumbong sa Supreme Court. Ano bang website ninyo, CJ, ha? www.sc.ph ba? Ayan, malaman natin ngayon mamaya. Damdamin Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at chill-chill lang mga kuya, ha? Abay, kailangan relax lang po tayo, ha? Ayan, sa kabila po ng mga nangyayaring masalimuot na mga issue sa ating kapaligiran. Ayan, lalabang ko. Anyway, alamin natin report mula kay Edniel Parosa, ha? Follow up sa panibagong road rage incident sa Rizal Police. Nanunutok ng baril sa isang motorista, nasa custody na. Abay, sino siya, ha? Abay, sino bang may kasalanan? Bakit nagalit si patrolman? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, pinag-utos na nga ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagpapakalat ng mas maraming polis at presensya ng mga ito maging doon sa mga pagpapatrolya sa mga komunidad bilang bahagi ng kanila heightened police presence sa buong bansa. Kaugnay niyan sa Metro Manila, Lakay, 700 o hindi bababa sa 700 yung pinakalat ng o inilabas ng Campo Crame para umugment doon sa National Capital Region Police Office. Sinasabi kahapon ni Police Colonel Jim Parto, tagapagsalita ng PNP. Wala itong kinalaman doon sa mga napapaulat na pagdami o sunod-sunod na mga balita ng internal security na may kinalaman sa national concern na may kaugnayan doon sa mga Chinese, sa mga pogo at alleged spy. Kapag pinag-uusapan itong police presence na pinaigting sa buong Pilipinas, dito sa lalawigan ng Rizal, Lakay, nakatabi lamang ng Metro Manila. At sabi nga, parang isa na nga lang itong Mega Manila ay matagal nang ginagawa itong heightened police presence na binabagit ni Chief PNP. Bago pa man ito ay pinaputos ni Interior Secretary Benar Abalos. Kaugnay niyan, kasama ko ngayon si Police Colonel Felipe Maragon, ang Director ng Regional Police o ng Provincial Police ng Rizal. Sir, tama ba? Live tayo sa DZRH. Matagal nyo nang ginagawa itong heightened police presence bago pa man ipinag-utos ng ating Campo Crame. Yes, Edyan, no? Lakay Deo, gandang umaga po sa inyo. Good morning, Colonel. Naimbag nga bigat kadbe kayo amin. Naimbag ang bigat, Apo. Well, dito po sa Rizal, part of our ongoing project, actually, when I assume sa Provincial Director, yung patrolya ng bayan. Patrolya ng bayan in the sense that na-empower natin yung mga local government units, lalo na yung kanilang barangay captains and yung barangay public safety officers. Ito yung tanod. Lalong-lalo na po sa pagdating ng gabi dahil malimit ay may mga krimeng nangyayari pag madaling araw, gabi, ganun. Kaya kasama natin sila sa pagpapatrolya, no? Ito po yung tugon natin dun sa mga directive ng ating Chief PNP na palakasin at paitingin yung police presence sa lahat ng mga crime-prone areas at sa lahat ng mga places of convergence, no? Kung saan pumupunta yung ating mga kababayan. Pero wala naman tayo na monitor na national o ng security concern like siguro mga pogo o related sa mga Chinese dito. Wala namang ganoon sa Rizal. Dito po sa Rizal, ang maganda dito is wala po kaming pogo. At yun nga, ang maganda dito sa mga local chief executive ng Rizal is hindi ata nila pinapayagan po yung ganyang pogo. Maganda. Ayan.
Pero laki ang hamon dito sa Rizal, for example sa Antipolo, parang 200 pulis. Tapos ang kanilang binabantayan milyon katao? O 1 million? 1 million, a million population. Malaki yung diferensya ng police to population ratio na binabantayan. At maaari ba sabihin, Colonel, kung ano yung epekto nito doon sa ating pagbabantay? Well, actually itong Antipolo, it's a component city and it's highly urbanized. At yung population nito comparing to other cities like Marikina, mas malaki po ang area pa ng population, land area ng Antipolo. Kung titingnan natin, meron po tayong 1 is to almost 4,000 police to population ratio. Meron kalaki yun? Malaki po. Kasi yung area ng Antipolis, mas malaki pa ata sa Quezon City. No? But with that, nag-augment tayo ng mga additional forces, yung ating mobile force company, at meron din yung presence ng regional mobile force to augment yung personnel po ng Antipolo para lang po dun sa pinapaigting nating anti-criminality dito po sa Antipolo City. Binabanggit na kayo Antipolo kanina yung road rage suspect o yung police na miyembro mismo ng kapulisan natin nag-viral doon nga sa panibagong road rage incident. Sir, ano nang update doon sa ating tropa? Well, nung nakita natin na may nagba-viral po na road rage incident dyan sa bandang, nag-umpisa yan actually dyan sa zigzag ng Antipolo, papunta po ng Teresa. Then, nung nakita ko yung post na yon, I directed my admin officer, paki-check nga to kung baka pulis natin ito. Yun nga, nung nag-feedback yung admin officer namin, na-identify po natin na isa pong miyembro ng Morong Municipal Police Station. Anong rango nito? Isa po siyang patrolman. Oo. At yun nga, ang ginawa kagad natin doon is pinareport natin doon sa hepe. And yung hepe naman is nag-utos siya ng under restrictive custody. Nandun siya ngayon yung ating police sa Morong Police Station. At pinadisarmahan ko na rin, no? And while yung ongoing yung pre-charge evaluation. Itong nag-viral na pagbunot niya ng baril, ano to, service firearm ba to? Yung ginamit niya dyan? Tama po, ito po yung kanyang gamit. No? Ito yung issue na PNP issued service firearm. Sir, pag ganito, walang uniform, bumunot ng baril para manakot ng civilian, may corresponding ba to? Karagdagan ba itong violation na inimbestigan niya? Malinaw naman doon na it should not be that way na bubunot ng baril kasi nakaka-alarma yon, lalo na pag may mga civilian na nakakakita and hindi siya naka-uniforme, no? So doon pa lang po meron na pong nalabag sa aming panuntunan, no? Yung sa ating administrative meron na siyang liability. Sir, sa kabilang banda, na-contact niyo na ba itong nag-viral na ito, yung biktima, at yung nag-post ng video, ano po kanyang salaysay dito? Well, yun nga po ang aming, ngayon, yung nag-reach out po yung Morong Police Station dito sa nag-post ng video. At nakita nga natin dun sa, sa nag-post ng video is, ganun din ang ginagawa. Nag-post siya ng mga videos, mahilig din siyang parang content creator rin ang dating niya. But of course, gusto nating malaman din kung anong side niya. Dahil yung side ng ating police is actually membro siya ng intelligence section ng Morong. At galing siya ng follow-up sa bandang Antipolo dahil may theft incident during that time sa Morong. At na-follow up po nila, nahuli nila mismo yung suspect sa Antipolo. At kailangan ipa-forensic examination yung mga ebidensya at yung pa-medical din yung suspect na na-aresto nila. So pauwi na siya from Antipolo going to Morong that time. Kaya yun, nagkaroon naman siya, nasangkot naman siya sa road rage. So pag nakita natin yung viral video is yun lang yung side nung nag-post. But kailangan din namin makuha kung ano talaga yung nangyari.
Lakay, baka may katanungan kang karagdagan kay Colonel Maragon. Okay na siguro at tama lang. Ayan, good luck Apo Colonel, ha. Ayan, keep up the good job at sana nga ay lalong gumanda ang peace and order sa inyong area of jurisdiction dyan sa lalawigan ng Rizal. Thank you and good morning. Good morning, Apo, and naimbag nga katatoy amin. Una po. Si Colonel Felipe Maragon, ang hepe o direktor nitong Rizal Provincial Police Office. Nakarating itong road rage incident at yan kay Governor Inares. At ito nga yung aksyon ng Rizal Police natin. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Edniel Parrosa, Colonel Maragon. Ayan, ayan ang kailangan natin dyan, ha. Siguro magbantay at tahimik pala ang Rizal. Abay, hindi pala pinayagan ng LGUs dyan ang pagtatayo ng mga pogo. Damdamin Bayan. Babalikan natin na lang pang mga reports. Ayan, daming nagre-react mula sa Davao. Ayan, abangan daw ang susunod na kabanata. Wow! May sinasabi silang Malacanang teleserye. Wow! Ano kaya yung Malacanang teleserye yan? May mga expose ba sila? Allah! Away-away na yata ito, ha? Babalikan natin lang pang mga issues. Ayan, chill-chill lang po tayo mga kuya, mga ateng. Ayan, abay kailangan medyo relax lang. Ayan, nakapag-break na po ba kayo? O maaga pa? Mamaya ng konti, ha? Sabayan ang break time ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, abay may sarap na babalik-balikan. At ang maganda dyan, affordable. Dahil 24 pesos lamang po ang SRP niyan. At ang Damdaming Bayan, kasama na ang break time, sarap ng RC Mega. 24 pesos lamang ang SRP. Damdaming Bayan. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo ba? Nagsasalita na ang CJ Alex Jesmundo ngayon. Oras ganap ng alas 8:33. Ang balitang ito ay Ang iba ang rekta, Sister L, ha? Siyempre, Laka. Aba, itong si Ellen, balita ko, may paborito mga bagong kuha-angkor ngayon, Siyempre, ha? ikaw ng number one. Seselos na tuloy ako, ha? Paano ba naman ang pinakabagong mga host ng DZRH ngayon? Abay, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Shell Jokno lang naman, ha? Ang ating bagong kasama sa programang Rekta, Agenda ng Masa, tuwing Sabado, alas 6 ng gabi, kasama si Sister L. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. It's 8:38. Ayan, oras na para magkaroon ng wage increase ang mga manggagawa dito sa National Capital Region. Good news! Alamin nga natin kay Secretary Benny Laguesmat, nasa airport, ayan saan ba lilipad, ha? Secretary Benny, sir, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Lakay Mayor Deo, at magandang umaga din kay Sister L. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Secretary Sir, ano ang magandang balita ninyo sa ating mga manggagawa, lalo na sa Metro Manila ngayong susunod na buwan? Meron nga bang wage increase, Secretary Sir? Lakay Mayor at saka Sister L, meron pong gaganapin na public hearing ngayong araw, alas 9, dyan po sa Occupational Health Safety and Health Center sa Quezon City. Ito po yung public hearing na kung saan ay tatalakayin po yung may kinalaman sa adjustment ng atin pong umiiral na minimum wage dito po sa National Capital Region. At pagkatapos po nito, Lakay Mayor Deo at Sister L, magkakaroon na po ng deliberasyon yung mga miyembro ng Regional Tripartite Wages Support Activity Boards. Ito po yung binubuo ng kinatawan ng manggagawa at namumuhunan at sa bahagi po naman ng pamahalaan, DOLE, DTI at NEDA po. So, inaasahan po natin na sa pagpasok po ng susunod na buwan ay meron na pong malinaw na desisyon ang nasabing wage board, may kinalaman po sa pagdadagdag ng sweldo ng atin pong mga manggagawa
yung pong minimum wage na tinatawag po natin. Mga magkano, Secretary Sir, ang asahan nating Estimated. wage increase? Mga 200, 500, 1,000 ba, Sek? 1,000. So, lakay Mayor Teo at Sister El, your guess is as good as mine. hindi po natin pakikialaman yung talakayan ng mga miyembro ng boards kung magkano po ang dapat na maging karagdagan. At alam po naman natin na lagi po nilang sinasaalang-alang yung pangangailangan ng mga manggagawa at yun din pong mga kakayahan ng ating mga existing businesses para po makatugon doon po sa needs ng ating mga manggagawa. Bigyan mo kami ng idea, sir. Naglalaro ba sa 200 yan? 500? Ano lang? Yung lakay Mayor Deo at Sister El, alam ko po yung petition, meron pong ganyang klaseng paghingi, no? Opo. Kasi dalawa pong petition ang nakahain. Bukod po diyan, kahit po naman walang petition, nagsasaalang-alang ang ating mga wage boards. Yung isa po ay humihingi sa aking pagkakatanda mahigit na 500. Yung isa naman po ay humihingi ng mahigit na 700. No? So, yan po lahat ay titignan ng wage boards at titignan po ano po ang angkop na halaga. At hindi ko po pangungunahan kasi sa atin pong existing na mekanismo, pag meron pong decision ng wage board at meron pong gusto mag-apila, yan po ay pupunta sa National Wages Productivity Commission na kung saan ako po ang tumatayong chairman. So, hindi ko po gustong i-preempt ang anumang kanilang gagawin dahil baka po dumating nga yan sa Wage Commission, dapat po na kami ang magpapasa titingin sa kaangkupan. Alright. Parang kulay dilaw yun Kulay dilaw ba o kulay violet? Talagang humihirit na kaya. Pero Sek, ito po usapan pa rin pong trabaho. Kahapon po naglabas kayo ng statement na mahigit 20,000 na mga manggagawang Pilipino ang posible pong mawala ng trabaho kapag po itong POGO ay atin pong isinara. Opo, Sister El, kung tuluyan pong isasara, yun po yung pwedeng maapektuhan. Subalit kami naman po sa DOLE ay meron pong mga ginagawang hakbangin sa pag-aantabay. Ano po ba ang talagang magiging kapasyahan? Tuluyan po bang isasara o kaya naman po ay mag-ooperate pa rin yung mga legitimate na pumapaloob po dun sa mga itinatadhana ng ating umiiral na batas. Marami rin pala, mga 20,000. Akala ko puro mga Chinese nandiyan sa mga POGO, Secretary Sir. Hindi po. Actually, sa datos po na naipagkaloob sa akin, dito pong Enero hanggang Abril po nitong taon na ito, ang nag-apply po ng Alien Employment Permit dito po sa operations ng POGO na ngayon po ay ang tawag natin ay Internet Gaming Licenses ay humigit kumulang po mga 8,000. Iba-iba mga nationalities po yan pero pinakamarami na po dyan ay Vietnamese, hindi na po Chinese. Ganun po ba? Opo. Dominant na pala yung ibang lahi kumpara sa Chinese. Merong mga iba pa. Meron din diyang mga Thai, merong Indonesian. So halo-halo po yung mga nag-apply ng AAP na napagkalooban at ang akin pong pagtanaw doon ay kanilang natugunan lahat po ng mga requirements para ma-issuean po sila ng Alien Employment Permit ng DOLE NCR. Pero karamihan yata ng mga nag-ooperate, Secretary Laguesma Sir, ay mga Chinese. Ano po? Yun po yung lumalabas dito sa mga nakikita natin na pagsasagawa ng raid, lumulutang po ng mga usapin, may kinalaman po sa illegal operations po ng internet gaming at yun nga po ang nakalulungkot kasi karamihan po doon ng mga foreign nationals, wala naman po din silang hawak na Alien Employment Permit na magbibigay sa kanila ng karapatan o kaya naman ay justification na magtrabaho po dito sa ating bansa. Secretary Sir, wala bang karapatan ang DOLE na mag-inspection sa mga working areas nitong mga POGO? Kasi yung na-discover may mga torture chambers sila, yung mga hindi rin makakota sa kanilang trabaho ay sinasaktan. Pinapahirapan Secretary Sir. Di ba pwede tayong pumasok doon at mag-inspection? Lakay Mayor Deo, lahat po ng mga registered at legitimate po
po na nag-ooperate, na-inspection na po ng DOLE. Ang hindi po natin na-inspection yung wala po sa radar, yung pong nag-ooperate illegally. Kasi wala po registration yan eh. So, hindi po, yun po yung malaking hamon sa DOLE. Paano po namin ma-inspeksyon ang isang bagay na o isang operasyon na hindi naman po nakakaabot sa ating kaalaman. Ang mahalaga po sana yung pagtibayin po yung ugnayan ng local government unit sa mga ahensya ng pamahalaan kasama na po ang Department of Labor and Employment. Sec, kumusta po ang screening natin sa pagbibigay? Nabanggit niyo po kanina yung working permit doon po sa mga hindi lang po sa mga Chinese kundi sa mga foreigners po dito sa ating bansa. Maayos naman po at stricto. In fact, nag-stricto na rin po ang PAGCOR. Dati po pinapayagan yung work from home eh. Ngayon po dun sa bagong panuntunan ng PAGCOR, hindi po i-allow ang nagtatrabaho sa nasabing internet gaming operations ng tinatawag na work from home. Dapat po physically nandun sila sa kumpanya para mas madali po ang supervision at ang inspection para kung pumupunta po ang inspektor ng Department of Labor and Employment at maghanap ng karampatang dokumento, naroon na po yung tao na maaring napagkalooban ng AEP. Kung wala po, di maliwanag po na siya ay hindi dumaan sa proseso. Anong istanyo sa DOLE Secretary Ledesma, sir, sa panawagan na ipagbawal na muna ang mga pogo dahil bagamat na malaki ang kita, bilyones daw sabi ng PAGCOR, pero yung social impact, yung negative impact sa society natin ay matindi, Secretary Ledesma, sir. Laki Mayor Deo at Sister El, kami po ay medyo nakalagay sa mainit o mahirap na kalagayan na magbigay ng categorical na sabihin na ayaw na namin ng ganyang klaseng operasyon. Ayaw po namin ng illegal. Maliwanag po yan. Yung pong legitimate, meron po kaming concern kung abrupt, biglaan. Dapat po siguro kung talagang ang desisyon sa pangkalahatan ay ipahinto na yan, siguro meron pong tinatawag na transition period para maihanda po natin ang ating mga manggagawa na mapipinsala sa nasabing closure doon sa panibagong trabaho na pwede nilang matagpuan. Kaya po kami ay hindi nagsasabi kagad na ayaw namin kasi ang mandato po ng Department of Labor and Employment promotion of employment, maintenance of employment, enhancement of employment. Sama-sama po ito. Bawat po isang Pilipino o isang manggagawang Pilipino na wala ng trabaho, may concern po kami kasi gusto namin yung bilang po ng walang hanap buhay ay magkaroon, mabawasan po. Kaya ito pong mga usapin na ito, hindi po kagad kami nagsasabi na ayaw na namin ng operasyon. Lalo na po kung legitimate at nakakatulong din po sa ating ekonomiya. Pero siyempre, binabalance po natin yan doon sa sinabi mo na kay Mayor Deo na social cost. No? Kasi kung ito po ay mas matimbang, dapat po siguro talaga ay ating gawan ng sistema kung paano natin mababawasan o i-alleviate yung plight ng mga manggagawa at hindi naman po sila mapinsala sa kanilang kalagayan. Secretary, sir, sabi na aking bubit, may nambubuli daw sa'yo sa airport. Oo nga, dyan daw sa Terminal 2. Chinese national ba? Paano kayo binubuli, Secretary, sir? Hindi, kasi kanina mayroong isang interview, may kinalaman din dito sa usapin na ito. Maaaring siguro nadidinig niya yung aking kasagutan sa Tagalog. Nung sila ay natawag na, hindi ko naman sila napansin. Ang sabi sa akin, you are disturbing everyone. Sabi ko, sorry, I apologize. Pero dahil pagkausap pa ako, hindi ko sinasundan. Mukhang sa tingin ko, Chinese at sa Davao yata pupunta. Gusto kong hanapin sana kasi sabi ko, hindi naman dapat ganyan ang ginagawa ninyo. Kasi ang aking namang, kung ako man ay medyo nakakapinsala o nakakagambala ng kaunti. Ang pinag-uusapan namin ay may kinalaman sa kalagayan ng manggagawa and I do not mind actually naharapin sila kasi hindi naman porke sila ay sabihin na natin na nag-i-invest sa bansa. Wala naman yang blanket authority na ang isa kagaya ko, hindi naman nila siguro ko kakilala. So yun isang pwede kong palampasin at hindi naman tayo
kumbaga sa nagiging sensitibo at magsasabi sa kanila, ako ang kalihim ng paggawa at paghanap buhay. Kung may negosyo ka dito, ipapahanap kita para sabihin sa'yo, ayusin mo ang trato sa mga manggagawa mo. Diba? Ayan, Yes, totoo yan. opo. Tsaka dayuhan, dapat maging ano ka lang, tawag na, tahimik ka lang. Yes, oo. Tapos, hindi lang yun Lakay Mayor Deo at Sister El. Hindi naman kanya itong launch ng Philippine Airlines. Oo nga. Philippine Airlines naman ang launch ito at ako naman ay miyembro ng Elite Class. Mabuhay Lounge. Mabuhay Lounge. So, parehas kaming may karapatan na magkaroon ng paggamit dito. Yes, oo. Naku, Sek. Yan ang mahirap dyan. Sek, baka mamaya makasabay mo pa. Baka makatabi pa sa upuan. Hindi siguro. Pero natandaan ko ang mukha eh. So, medyo, alam mo naman, maliit lang ang daigdig. Darating ang panahon, baka makaharap ko siya, baka magre-request pa ng appointment sa opisina ko. Ganun lang yan eh. Ang buhay naman ay parang gulong, umiikot. Ayan, lang. Pero tayo, hindi po tayo mag-iisip ng masama, hindi tayo magbabalak na maghiganti. Ang ano lang po natin, pagsasabi lang na gumalang din kayo sa mga ibang mga tao. Lalo na kayo po ay dayuhan. Tama. Opo. Okay, dadama sa immigration yan. Ipaano yan? Kaso domestic yata ang flight ni Sek ngayon eh. Na-delay. Actually, mayroon po akong hinahabol na event Claveria, Cagayan de Oro. At maganda po kasi yung event. Ito po yung pahintulot na ninyo na bigyan ko ng konting impormasyon. Yes, sir. Kasi yung ang tawag po namin dito magla-launch po kami ng isang proyekto. Ang pangalan po niya, ang acronym po niya ay ALIMA. Assistance to LUMADs through intervention of multiple agencies. Ito po ay tutulungan po namin yung ating mga IPs na magkaroon po ng sustainable livelihood at may kasama rin pong component ng training at education. At sama-sama po yung iba-ibang mga departamento ng pamahalaan, kasama po ang Department of Labor and Employment. Dahil ito naman po yung direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tulungan po natin yung mga higit na nangangailangan, lalo na po yung merong kakulangan ng access sa ating mga serbisyo, kakulangan ng kaalaman, dapat magpaabot po tayo ng assistance sa kanila. Yung po pupuntahan ko sana from Cagayan de Oro, 2 oras na biyahe po yun eh. Ang aking flight from 8 o'clock, na-move po sa 10 o'clock eh. Mahaba-habang oras yan, Secretary. Magkape ka po muna sa Mabuhay Lounge. Padala mo ng Jim's Coffee si Secretary Lakay. Masarap yung lugaw dyan, Secretary Sir. Maglugaw ka muna dyan. Sabi sa akin ni Malu kanina, meron daw branch dito yung Katunying eh. Meron dyan. Ayan na. Yan ba'y libre o may bayad? Walang bayad. Pirmahan mo lang daw, Secretary Sir, at salary deduction yan. Secretary Sir, maraming salamat. Good morning. Thank you. Thank you, Sek. Ingat. Maraming salamat Lakay Mayor Deo at Sister El. Mabuhay po ang inyong programa. Magandang umaga po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Magandang umaga po at happy trip sa inyo. Damdaming Bayan. At huwag nyo nang masyadong papansinin yung Chinese national na yan. Ha? Grabe talaga, Lakay. Para nasa dugo na nila yung pagiging bully. Alam mo, hindi naman lahat. Ayan na. Pero nagtataka tayo. Hindi ko nila lahat. Sorry. Hindi natin nila lahat. Pero bakit ganun? Marami sa kanilang bubuli. May mga maaangas na Chinese na mukhang military. Tapos akala mo, Lakay, parang tayo yung dayuhan sa sarili nating bansa. Diba? Kung nasa ibang bansa ka, dapat di pwede magbubuli-buli dyan. Pero eto kapan ba ito ng LIC? Ayan, ang lalakas ng loob, Lakay. Ayan, Secretary Dick De Leon, Abay, part na ba ito ng LIC? Grabe Lakay Low intensity conflict? Grabe nga Lakay yung ginawa nila. Napanood mo ba yung mga video ng Armed Forces of the Philippines? May palakol Lakay. Nagulat ako, may palakol. Ba't may palakol? Nga, ayan na. Ayun tingnan mo yung bit-bit na yun, palakol yun Alupit, Kawawa naman yung ating mga sundalo, Lakay. Parang nakakagalit. Ay, talaga. Yung puso mo parang, biglang, tingnan mo. Sinabuhayan pa ng tubig. Mga to, ang sarap pag pag sisisipain eh. Gusto kong sumipa, isa lang, Lakay. Wag. Violence.
Violence begets violence, ika nga. Pero ha? kasi sobra na sila lakay. Yung ginawa na nila yan ay hindi na tama. Sobra-sobra na. Ay, nako talaga. Kaya siguro ang sakit ng ulo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon. Problema sa West Philippine Sea. Ayan, problema sa Pogo. Nagbitiw pa ang Vice President Inday. Ayan. As cabinet secretary. As cabinet DepEd secretary. DepEd secretary. Baka kasi ma-misinterpret tayo. Ayan. Kaya nga klaro natin kahapon pa yan. As DepEd secretary, hindi po vice presidente. At chairperson ng NTF-ELCAC. Yes. Ano nga, Chabit? Mukhang hindi mo na ayos yung pinag-usapan natin. Ha? Oo nga, hindi yata naibulong ni Manong Chavit. Mukhang hindi tagumpay ang peace talks ng Manong Chavit sa kampo ng Paulo Marcos at dating Pangulong Digong. Pero napakahalaga po talaga na dapat marunong tayong pumili po, mga kuya, mga ateng. Ha? At sabi ng mga taga Davao, susunod daw sa magulang. Ayan. Kaya gaya ng makapareha natin sa buhay, sa karir, sa mga kaibigan, at syempre lalo sa mga ibobotong lingkod bayan malapit ang eleksyon, maging sa pagbili ng gamot para value for money ating mga gastos. Affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman na pare-pareho ang mga ito. Ha? Kapag may reseta misis ang doktor, siyempre piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad, pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dahil naman po ang reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:57. RH number 1. Bayan. Oras, Sister L. 1 minuto makalipas ang 9:00. Away-away. Give love on everyday na lang. Oo nga, di ba? Lakay, sa tayo nga dito, dapat love. At dapat tayo nagbibigay tayo. Pero Lakay, bago natin puntahan si Sherwin, mayroon tayong damdaming bayan question ngayong umaga. Anong question natin? Anong hingin nating damdamin ng bayan? Aba, ito Lakay, alamin natin ang kanilang damdamin tungkol dito sa ano ang masasabi nyo sa pagre-resign ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos bilang DepEd Secretary at bilang Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Pero inuulan na tayo ng komento mamaya Lakay, babasahin natin. Sige nga. Alam mo, iba-iba ang reaksyon ng ating mga kababayan, ha? May gusto, may ayaw, may pabor, may banat. Pero yung iba Lakay sabi nila, ang aga naman. Alamin mo natin kung nasaan ang ninong ng bayan. Ayan, sa kabila po ng mga political bickering sika nga. Abay, mamigay muna tayo ng pera, ha? Give love on... give love every day. Give love. Ninong Sherwin, nasaan ka sa Mandaluyong ngayon sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ayan na, be kind. Dapat lang. Basta Pero give bakit love. parang ang hirap maging mabait? Oo nga. Maging mabait. Iba yung mabait kasi lakay sa pagiging mabuti eh. Ayan na, pagka mabait ka, sinasamantala din. Kaya dapat bait tapang. Ayun. Ayan na. Pwede naman maging mabuti at maging mabait pero dapat may tapang. Narito na ang Ninong ng Bayan. Sino ang bibigyan mo, Aguinaldo, ngayong araw ng Huwebes? Ninong Sherwin. Sherwin. Lakay kakamping. Kakamping. Oh, kakamping. Pula at green. So, meron tayong Frank kakamping. naman. Dito na nanalo. Wala bang amarillo dyan? Dahil dito sa barangay Hagdang Bato Itaas, talagang malakas ang hindi lang nanonood, hindi lang nakikinig, nanonood sa DZRH itong kakamping natin. At tignan mo naman, pink na pink si Mami. Oh. Ano pangalan niyo po? Rosario Cuadra. Oh, Rosario Cuadra. Ang pretty ni Mami. Mukhang balikbayan. Lakay, tignan mo naman ang pintasin, no? Ganun ba? Mukhang nakaka-LL si Mami Sherwin. Ganda ng Rosario ni ate, oh. Ayan. Hindi kami makakit doon sa kanilang second floor dahil nandun yung malaking TV nila dahil yung signal unstable. Medyo mahina nga Pero, yung Zoom. pero dinig hanggang kalsada, ha? Alam mo, nung pagdaan nga namin dito kanina, nakita hindi siya rin sa sasakyan. Ano sinabi mo, Mami? Ay, di si Alex! Andito pala! Kanina umaga na pakinggan nyo saan? Sa atin po. Sa 2x2. Dos por dos. Sa additional. Sa additional kami kanina at nang makita nga dito sa may Hagdang Bato. Itaas, Lakay. Sa mismo sa may doon sa second floor. Hindi naman na kami mula sa second floor Lakay ng bahay para huminto kami dito sa kanilang harapan. Pangalan niyo po? Rosario Cuadra. Rosario Cuadra. Ayan. Ano ka nandiyan ang Cuadra? Cuadra, taga saan po? Bohol. Bohol. Mahilig kayo sa Chocolate Hills. Nakarating na po ako doon. Masarap. Hindi kinakain yun lang. Bigyan mo si ate ng 1,000 Bigyan mo na ng 1,000, Sherwin. Announcer sa umaga. Si Jerry Baha at saka si Anthony. Aba, syempre dahil kilala mo dos por dos, may 1,000 ka. May 1,000 pesos ka. Maraming salamat po. At syempre, Mami, dahil maganda ka na, eto, Lakay, kakamping, yo. Pink na kanyang damit. Papalitan natin ng Uni White. Ito na ang bagong kulay politika, Uni White ng DZRH. Yan, isang kulay lang yan, Uni White. Puti, ayan, pure white. Means peace, love. Pero bigyan mo ng vitamin si ate. Oo. Sasasat ko na po. Diretsong isusot na niya ni Mami Rosario. Pero Mami Rosario, alam namin na maganda na ang kutis mo. Lalo pa namin pagagandahin ang kutis mo gamit ang vitamin E. Ayan, ha? Salamat po. Isang kutsarita lang po sa inyo, ate. Ayan. 2 kutsarita lang po ang rekomendado sa inyo, nanay, ha? Saka siyempre, meron niya katerma, vitamin R at C. Yan, mega, RC mega. Lagyan niyo po na itlog yan. Pwede lagyan ng itlog pag may masama ang pakiramdam. At siyempre, meron din kayong grocery bag mula sa DZRH. Mabigat. Yan, o. Ayan, o. Ano masasabi Mabigat mo? po yan, marami po yan laman. Salamat po sa DZRH. Wala pong anuman. Lakay Beo. Good morning po. Ayan. Salamat po. Wala pong anuman. Sister El, kasama niya. Ay, kilala tayo ni Mami Rosario. Good morning po. Nanonood po ako palagi. Ayan. Kumusta? Nanonood sa inyo sa TV. Nanonood. Di mag-anak sa Bohol. Binabati ko po silang lahat. Andito nga po mga apo ko, nanonood din eh. Dito lang sa bahay. Ay, mga taga-Bohol. Taga-Bohol po, sa Hagna Bohol, Tagbilaran. Binabati ko silang lahat. Kaya naman ako maraming salamat, Mami, sa inyong patuloy na pagtutok sa DZRH dahil kayo po ang tunay na dahilan bakit tumatagal ang DZRH. Kayo po ay nagdiriwang ng 85 taon dahil ang DZRH 85 na. Opo, 85 na. Bata, ha? Malakas pa si ate, si Lola. Di ba? Kaya dahil sama-sama tayo, Pilipino. Sama-sama tayo. Thank you po.
Ayan. Maraming salamat. Back to you, Lakay. Maraming salamat Ninong Sherwin at Lola Rosario Cuadra ba? Binabati ni Gerald I. Cuadra, baka mag-anak daw niya. Ayan. Ay ko yung Gerald I. Cuadra, kumusta ka na? Ha? Ayan, give love on Christmas Day. Ayan. Abay, wag mag-away-away at please don't rock the boat. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know. Chill lang, ayaw natin ng away-away. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Don't rock the boat, baby. Ayan, China Coast Guard, don't rock the boat. Ako, Lakay, hindi sa kanila uso yung ganyan. Oo nga, ano. Anyway, mga habigan, babalikan natin ang mga report si Standby Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Kumusta ang Commander-in-Chief ngayon, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Kumusta kayo usapan nila ni Vice President Inday kahapon? Kasi dinala sa Malacanang yung kanyang letter of resignation. Ang inaantay natin, Lakay, magsalita ang Pangulo kasi ang nilabas lang kahapon ng reaksyon ay tinanggap ng Pangulo at nilinaw na mananatiling Vice Presidente ng bansa si VP Sara. Pero ano ba ang kanyang reaksyon dito sa resignation as DepEd Secretary? Hindi ba pinigil ng Pangulong Marcos? Wag naman. Hindi kasi Lakay binanggit ni VP Sara ang rason bakit siya at speaking of damdamin ng ating mga kababayan, kaugnay sa resignation ni ating Vice President Inday Sara Duterte as DepEd Secretary, alamin natin ang tinig ng mamamayan, damdamin ng ating mga kababayan. Damdamin Bayan. Asan ba si Noche? Noche, ano ang reaksyon ng mga nandiyan ngayon sa Parañaque City sa pagre-resign ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education? Noche? Sister El at Lakay, sa 10 na nakakausap pa natin heart to heart ang heart to heart talaga. Heart to heart, Lakay. Nagsasabi sila, Lakay, na nangihinayang sila talaga sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Sabi pa nila, Lakay, kung saan daw masaya si Inday Sara, nandun pa rin naman sila nakasupport. At isa na nga dito, Lakay, si Cynthia Dogina, isang factory worker, ang nanghihinayang. Pakinggan natin si Cynthia. Hello po, Day Sara. Nanghinayang po ako kasi nag-resign po kayo. Sana bumalik po kayo kasi marami na po kayo mga proyekto na nagawa eh. Ako talaga nanghihinayang kasi sa dami ko na mula nung umupo kayo, marami na po kayo mga proyekto na nagawa. Sana po. God bless na lang po, Day Sara. Then, Lakay, isa si Cynthia kanina na nakausap natin na naglakas sa loob na umarap dito sa atin sa interview, sa video. Dahil yung iba nahihiya pero nagpakita din sila ng suporta kay Vice President Sara Duterte. Sabi nga nila, kung saan masaya, suportaran taka. Live mula dito sa Parañaque City. Mula sa kanalan sa Pilipinas, sa DCRA, kung sila tinakapagay sa pagbakita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daya mo, ba't isa lang in-interview? Mag-interview ka ng marami. Damdamin. Mamaya yung reaction dito, sister. Mamaya, marami tayo. Magbasa ka ng konti dyan. Ayan. Ito, Lakay, dahil inuulan tayo ng reaction sa ating Facebook page tungkol nga dyan sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte. Sabi actually, Lakay, mixed ang reaction ng ating mga kababayan. Sabi dito ni Mark Besabe, good decision. Sayang ang ganda, talino, sipag at good governance ni Inday sa BBM administration na to. Ayun. Sabi naman dito ni Larry, halimbawa, tinablin din siguro ng delikadesa. Hehe, dapat lang mag-resign. Sabi ni Mel sa Borilla, dapat noon pa. Ayun. Tapos sabi naman dito ni Ostlek Javier, good decision. Mahirap makisalamuha sa isang pamahalaan na pinapatakbo lang ng isang kasiping sa higaan. Wow. Sabi dito ni Bernie Galivo, dapat noon pa siya nag-resign kasi mahina siya. Di niya kaya maging DepEd Secretary, wala siyang experience sa pamumuno sa DepEd at dagdag pa yung ama niya, puro paninira, walang ginawa kundi manira.
Yun ang sinabi nila sige, Lakay. bago ang iba pang reaksyon, damdamin natin mahabayan, Sister L. Daming Pakinggan natin ang opinion ang isang political analyst, magaling na profesor, dating NICA Secretary, Director General, Dr. Clarita Carlos. Dr. Clarita Carlos, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga. Si Deo Makalma po at Sister El, ma'am. Ayan, kumusta po kayo? Ayan. Okay lang. Ayan. Chill-chill lang po. Ayan. Anyway, Dr. Clarita Carlos, ano sa tingin nyo, ano ang impact sa Administrasyon Marcos itong pagre-resign ni Vice President Inday Sara Duterte as DepEd Secretary? Dr. Clarita, ma'am. Siguro hindi na nasurpresa ang Malacanang dyan sa desisyon niya. Pero wag na nating pangalawahan ang desisyon ni Secretary Sara, Vice President Sara, kasi siguro marami tayong hindi alam kung kaya't nag-desisyon siya ng ganyan. Ito ba'y makakabawas sa credibility o pananaw ng ating makababayan sa administrasyon ng Pangulong Marcos itong resignation ni Secretary Sara Dr. Carlos, ma'am? Hindi naman kasi monolith ang public eh. So Okay. may public siguro na nagsusuporta kay Sara ay ibang damdamin. Meron naman public na dinig ko yung mga iba-ibang comments na hindi nagsusuporta sa kanya. Iba din ang damdamin. So, karapatan naman nila talaga yun. Pero, member pa naman siya ng cabinet kasi vice president pa rin siya. Ayan, oo. Pero, ano po ang mangyari? Tawag nga nito. Ito ba ay magdudul kayo ng chain reaction nito, Dr. Carlos, ma'am? Na dahil may mga umalis as a cabinet secretary o as a DepEd secretary, baka yung iba mawalan din po ng tiwala sa administrasyon na Dr. Carlos, ma'am. Hindi naman siguro. At kung yun man ay gagawin ng kung sino man cabinet secretary, ay kanilang desisyonan yun. At siguro yung desisyon nila, wag natin i-second guess again. Ano? Opo. Basta as far as I know, total naging cabinet na ako for a short while. Opo. Lahat ng nagsisilbi sa cabinet dapat umayon sa polisiya ng administrasyon. Dapat talaga ang prinsipyo. Dr. Carlos, ma'am, of course, ang BBM Sara po ay tandem po sila noon pong nakaraang eleksyon. Sa tingin niyo po, on the part of BBM administration naman po, ano po kaya ang bilang isang political analyst po, ano kaya ang mga posibleng maging negative effects nito pong pagre-resign ni VP Sara? Sabi ko nga, inuulit ko, ito ay magkakaroon ng iba't ibang epekto. Depende kung paano nakikita ng publiko ito. Pero siguro naman, alam mo kasi ang bureaucracy ng DepEd is sobrang napakalaki, no? At napakalawak. At patuloy lang yung SOP nila, Standard Operating Procedures nila, will continue regardless of the change in leadership. Ito naman talaga lahat ng ahensya eh. Ipalitan mo yung head niyan, the bureaucracy will continue to work according to their standard operating procedures and according to their rules and the ways they do things every day. Yung bureaucracy will continue to work. Opo. Ayan. Dr. Carlos, ma'am, Secretary, ayan, ano ang tingin nyo dapat na ipalit kay Vice President Sara as DepEd Secretary? Sabi po ng iba, dapat na huwag politiko, dapat na po ay teacher o kaya may kinalaman sa edukasyon talaga, Dr. Carlos, ma'am. Siyempre, bilang educator, gusto ko educator mag-get niya. Okay. Only an educator will know the many factors that account for learning. Hindi dapat politiko siguro sanang ilagay dyan, dapat educator. Dr. Carlos, ma'am, bilang former National Security Advisor po, ano po ang inyo pong reaksyon dito naman po sa pinaka-latest na pambubuli ng China? Ito nga pong nakunan pa ng video ng Armed Forces of the Philippines kung saan inagaw yung baril ng ating mga sundalo, may mga nasaktan pa po. Ay, siguro, tulad nyo, nanglalatang din ang aking damdamin. At matagal na, siguro 1.5 years ago na NSA pa ako,
ay minungkahi ko na kay President Bongbong noon bilang NSA na talagang ibaba ang diplomatic relations natin sa China para maipakita sa kanya yung ang ating damdamin, no? Ibig sabihin, i-recall natin si Jaime Flor Cruz sa Beijing. Wow. Itong ambassador na to ay i-lower sa CDA yung Cherche, no? Pero siyempre, advisor lang ako. So siguro, si President Marcos talaga ang magdidesisyon niya. Kinakailangan na bang ganun i-recall yung ating ambassador? Paano kaya ang economic impact naman, implication na Dr. Carlos, ma'am? Bakit hindi? Yung karating bansa natin, ginawa na natin yan. Diba? In fact, we broke up diplomatic relations with that country. Huwag na natin banggitin kung saan. Yun ang mga economic kasi, relations, decoupling yan eh. Meaning you decouple it. Yung political at saka yung diplomatic sa isang banda yan. Economic, I'm very robust yung economic. Ang dami pang mga Chinese businessmen, ang daming Filipino businessmen, nasa Beijing, Shanghai, etc. Decouple yan kasi. Parang dalawang boxes yan. Diba? Ano sa inyong pananaw, Dr. Carlos, bilang dating NICA Chief, Security Advisor? Ito bang ginagawa ng China talagang pinoprovoke ba tayo? Ayan, nais ba nilang gumanti tayo para tayo ay kumbaga tuluyan ng labanan na Secretary Dr. Carlos, ma'am? Yeah, and by the way, hindi po ako head ng NICA. Secretary yung head ng NICA. The former Security Advisor. Yung NSA ako. Apo, former NSA. Siguro kasi alam mo yung China nung siya ay bumubulusok bilang magiging superpower din, ay inaasahan sana natin na hindi siya maging sangano. Pero napakasangano pala niya at ang asal niya ay hindi katanggap-tanggap. So sana malini ng leader nila ito na nagsasabi na dapat mag-share tayo ng resources, mag-share tayo ng prosperity, mag-share tayo ng future. Ano ba ang laman ng sinasabi niya? Laway lang ba yan? Diba? Ayan. At sa ganitong sitwasyon, ma'am, mahaganda ba kung hingi na tayo ng tulong sa ibang kalyado nating bansa para labanan ang China dito sa kanilang ginagawang pambubuli? Huwag tayong humingi ng tulong sa iba. Kaya nga sabi natin independent foreign policy. Sa sarili nating mga resources, sa sarili nating debuho, no? Sa sarili nating estratehiya, maaari naman tayong pwedeng balangkasin natin ang relasyon natin sa China. Maraming pwedeng gawin, back channeling, merong Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard. Merong legal framework yan tuburan natin yan. Maraming pwedeng gawin. Because ang alternative is talaga magsalpukan at magkamatayan yung gusto natin. Ayan na. So, diplomatic channels pa rin po ang nakita yung isang magandang paraan, Dr. Carlos, ma'am. Yeah, negotiation is the key, no? Kasi habang nag-uusap tayo, hindi tayo nagpapataya. Negotiation is the key. Ayan. Kaya lang talagang ang presidente nag-usap kay President Xi Jinping. Pinag-usapan na yun noon. Pero parang bakit po ganun? Parang walang nangyari, Secretary, ma'am. Siguro mahirap akong manghula, no? Kasi hindi na ako NSA, I'm not privy to many things. Bigyan na lang natin ng alago si Presidente na alam niya yung ginagawa niya kasi marami tayong hindi alam. Ganun na lang. Let this administration do what it should do and let us help this administration succeed. Opo, ayan. Yan ang the best. Ayan. Secretary Carlos, ma'am, maraming salamat. Thank you and good morning. Good morning sa inyo lahat. Salamat. Mga kaibigan, dating National Security Advisor, Dr. Clarita Carlos, dating profesor ng UP at sabi nga suportahan ang administrasyon. Huwag mag-away-away. Yes. And please, don't rock the boat. So I'd like to know where. Babalikan natin ang mga reports. Ano ang latest sa Malacanang Leta Narciso? Ayan. Kumusta ang Pangulong Marcos? Nakita mo na ba? Di ba malalaki ang mga eye bags niya ngayon? Ay, Apo, Presidente, ayan, di ka makaturog yan, Apo. Ay, daming problema, Apo. Ayan, Manong Chabit, ayan, birthday boy. Anong nangyari dun sa pinag-usapan natin na kakusapin mo ang dating Paulong Digong?
At Pangulong Marcos na magbati-bati. Ayan. Bakit ba kasi kayo nag-aaway-away? Ang pangit kaya na may kaaway lakay. Ay, oo diba? naman. Dapat love, love, love. Sabi nga ni Miss Chris Aquino. May kasalanan daw International Criminal Court. Pero grabe talaga itong China lakay, no? Ayaw nila ng katahimikan. Ewan ko nga ba. Parang they always want war. At saka mukhang ewan ko lang, di natin alam kung anong assessment ng National Security Council ng NICA. Ayan. Ano ba talaga? Ayan. Ano ba ang mga nakalap na intelligence natin dyan? Ano ba ang gagawin nila? Ayan. At dahil ba kumikiling na ang administrasyon, humingi ng tulong sa Amerika na medyo hindi maganda ang sa China, ha? Abay, meron na bang manggugulo, ha? At ito ba ay ang author ba niyan ay ang kumbaga sa nagluluto, ang chef ba ay taga China? Ay, nako talaga. Ay, ang hilig niyo naman magluto. Abay, eto may sinasabing teleserye sa Malacanang. Diyos ko po, ano ba itong... Ano yan lang ano ba itong teleserye sa Malacanang na ganyan? Ano ba yung nabubuit mo? Ay, nako talaga abangan na lang natin. Pero sana naman wag wag mag-away-away. Di ba pwedeng, kasi para sa bansa, no? Para sa Pilipinas, sana nagkakaisa tayo. Kasi kung tayo nag-aaway, walang mangyayari sa bansa natin. Sinabi mo, give love na lang. Love, love, love. Kayo naman, 188 days na lang, Pasko na. Di ba tinal natin ng happy birthday? Sino yan? Bukas na ang birthday ni Manong Chavit, Governor Chavit ay Singson. Hindi pala ako nakasali sa kanyang paraffle, lakay. Ba't nagparaffle na ba siya? Hindi, ipaparaffle yan bukas. Ayan, bukas pa nga. Ayan. Kaya nga, hindi ako nakasali kasi mayroong ida-download na app, diba? Ganun ba daya naman, ha? Baka pwede pang umabol. Ayan, ano bang sabi ni Manong Chavit Victor De Leon Lima, ha? Abay, sa Ilocos lang ba magpapa-raffle o nationwide yan? Kahit sino pa din sumali. Kaya lang may app na ano, ha? May app na ida-download. Ayan, pero ano lang naman yan sa Google Play tsaka sa App Store. Pwede yung i-download yan. Ayan. Happy birthday, Governor Chavit Singson. 84 na ba siya? 85, ha? Grabe ka naman sa 85. Ganun ba? Grabe ka naman. Pero iba ang Governor Chavit Singson sa kabila ng kanilang edad parang bata pa rin, parang si Governor Sakortan ng Sulu. Di ba si Gov Sakor, assalamualaikum. Di ba si Gov Lakay naghahanap pa ng mapapangasawa? 18 years old. Ha? 18 ba sabi niya? Siya ay 82. 82. Oo, kasi June 21, 1941. 82 di 28. Ayun, yung birth date ni Governor Chavit, lucky number ko, lakay. Ganon? 21. 21? Kasi January 21 ako. At happy birthday din, sa linggo pala ang birthday ni MECO Chairman Bebot Belio. Ayan. Happy birthday, Apo Bebot. At siyempre, mga brethren, batiin din natin si Atty. Biong Garing, Kuyang Biong, ha? Birthday niya ngayon, ha? Abay, may fellowship daw sa Muntinlupa Masonic Lodge. Binabati ni Kuyang Brix Quejada at mga nobilities ng Mina de Oro Shrine Club. Ating Charlene De Vera at Samuel De Vera. Happy birthday, mother and daughter, sabi ni Captain Owen De Vera. At happy birthday kay Noemi Galindon at kay Tata Piing Rafael Antalan ng Tarlac. Kay Police Lieutenant Colonel Ahmad Abdul Kayer ng Tawi-Tawi. Ang Provincial Director ng PNP, Engineer Alexander Nola ng Itbayat, Batanes. Tignan mo listeners natin. Layo lakay na nararating natin. From Batanes to Tawi-Tawi. Good morning. At binabati natin si happy birthday si Kuyang Chris Ganaden, Kuyang Ray Vincent David at very worshipful Michael Benipayo. Binabati ng mga brethren sa TM Calao Masonic Lodge.
at si Engineer Ronald Badillo alias Gaspar Baltasar. Gaspar Baltasar. Gaspar na, Baltasar pa, Kuyandado, ha? Yan. At ito nga pala, di natin nabati kahapon, ha? Inabangan daw niya maghapon, eh. Sino ba lakay? Si dating GM Jan Rubiato ng Philippine Reclamation Authority. Ay, ikaw yata may hawak niyan, hindi mo nabati, eh. GM Jan Rubiato, yan, binabati ka ni Chairman Martin Delgra, ha? Na panay ang golf ngayon. At si ating Merilon Yao Mahba. Binabati ni Kuya Sanima, ang worshipful master ng Saragossa Lads. Mula kay Justin Ryan at Charlene May. Happy birthday at siyempre Josa Andrea Cruzat ng DZRH. Lakay, aba, dahil ikaw ay may binati, batiin ko to, nakikinig sa atin ngayon ng Team Lapid. Ayan. Aba, may pa-payout daw si Supremo. Ito yung programa ng DSWD, yung AX Lakay. Kasama dyan si Supremo, Senator Lito Lapid. And of course, ang kanyang Chief of Staff, si Sir Ricky Elieto, Alain Lapid, Robert Mesa, Benson Dalina, Ryan Reyes, Mike Belen, Laymar, and of course, Florante Rosales. Ayan, sila daw Lakay ay on the way ngayon, nakamonitor sa atin. Saan? Papunta silang Makabebe. Ayan. Pahabol daw, sabi ni, ito na, nabati ko na kayo. Inaabangan pala Lakay bago bumaba ng sasakyan. Good morning, Senator Lito, Lapid. Kumusta si Coco Martin, ha? Ayan. Sabi mo pagka buwabaril, maglagay naman ng magasin sa baril. Ayan, walang magasin. Mukhang nagpapalit na Lakay. Nagpapalit ba? At di naubusan ng bala. Sandali lamang at babalikan natin ang mga reports. Nako, alamin natin ang latest sa Malacanang. Anong latest kay Pangulong Marcos? Anong naging usapan ni Presidente? At Vice Inday kahapon sa Malacanang nung iabot yung kanyang resignation letter. Ayan. Standby Raymond. Ano ang latest sa Senado? Naku, si Senator Win, ha? Binabantaan ng lawyer ni Alice Guo, ha? Bagamat indirect Lakay, hindi direct tahasang sinabi. Ayan. Pero parang yung indikasyon ng kanyang salita Lakay ay parang yes. Standby Milky Rigunan, Allah. Ang resignation daw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ay paghanda sa eleksyon. Sino nagsabi? Matagal pa ang 2028. Ayan. Sino may sabi niyan naman ang Milky? Mga taga Davao ba may sabi niyan? Si Congressman Pulong ba may sabi niyan? O mga katunggali sa politika? Babalikan natin ang mga yan, Sister L. Oras. It's 9:31. Ang oras ay hatid sa inyo ng Integrative Policy. Ba kay Vice President Inday? O baka nagkataon na. Blessing ba ito? O ano? Kasi grabe naman yung init, diba? Baka blessing, syempre. Anyway, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Sandali lamang manang Milky. Standby Raymond. May reaction din si Senate President Cheese De Butler Escudero, eh. Si Mr. Speaker manang Milky, ha? Anong reaksyon ni House Speaker Martin Romualdez sa resignation ni Vice Inday as DepEd Secretary? Pero ito ang latest sa Malacanang. Nakita mo ba ang Pangulong Marcos, Miss Letta? Maganda ba ang gising ng Pangulong Marcos? May mga eye bags ba siya? Ha? Palagay ko sa dami ng problema ng presidente ngayon na Sister L. Hindi siguro na pagkatulog ito. Lalaki na naman ang mga eye bags nito. Ha? Pangulong Marcos, chill lang. Kahit anuman ang mangyari, ayan, ang sabi ng Pangulong Marcos, ayan, magiging Santa Claus pa rin ako. Ayan, mamahagi pa rin daw ng ayuda anuman ang mangyari sa West Philippine Sea. Anuman ang mangyari sa kanyang gabinete. Tuloy ang ayuda sa ating mga kababayan sa Mindanao. Aba, saan sa Mindanao, Miss Let? Ha? Davao City ba? Saan yan? Aris number 14, Leta Narciso, please come in. Miss Let.
Lakay, business as usual. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang gabinete. Biyahing Mindanao ngayon ang Pangulo para muling mamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na labis na naapektuhan ng El Nino. Alas 10 ngayong umaga inaasahan si Pangulong Marcos sa Tandag City, Surigao del Sur at pagkatapos ay sunod itong pupuntahan ang Butuan City sa Agusan del Norte. Inaasahang makakasama ng presidente sa aktibidad ang ilang opisyal, partikular sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Una nang sinabi ng Task Force El Nino na higit 80 probinsya sa kabuuan ang bibisitahin ni PBBM para personal na kumustahin at hatiran ng tulong ang mga magsasaka at mangingisda. Lakay? Ayan na. Hindi yan ang gusto malaman ng ating mga kababayan. Reaction dun sa wala ka bang marites dyan kung paano yung usapan nila ni Vice Inday kahapon nung magtungo sa Malacanang? Nako, Lakay, yan din ang tanong namin. Dahil nung naglabas nga ng impormasyon ang PCO, ayun na lang sinabi na pumunta si VP Sara alas 2:21 ng hapon at nagbitiw bilang kalihim ng DepEd at NTF-ELCAC. At ayun, kasi nung 2:30 Lakay, may schedule na meeting sa presidente sa Private Sector Advisory Council. So, natuloy naman yon. Kaya yung pag ganun kasi Lakay, lang yan, visual full yung coverage. Ibig sabihin, may isang photographer, may isang cameraman na kukuha lang ng shot dun sa meeting, tapos na. Nabanggit nila na nakita nila si VP Sara dun sa labas, nung room na yon. Yun lang. Tapos hanggang sa nung hapon nga, may ganung impormasyon na nag-resign siya. Hindi man lang pinagkape? Ayan. Hindi nga namin... Wala bang empanada dun sa waiting room? Ayan. Hindi nga nasabi Lakay kung kay presidente niya inabot yung resignation letter, kung nag-usap sila o kung kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Walang ganong impormasyon. Ganun? Napakatahimik naman matipid. At pagkatapos nga Lakay, syempre abang-abang pa kami doon. Baka biglang magpatawag ng press con, magbigay ng statement, pero gabi na wala talaga. Talaga? Tahimik ha? Matipid ha? Ayan. Siguro dapat para maiwasan yung mga haka-haka, mga ganyan. Dapat maglalabas din ng statement ang PCO. Ayan, Secretary Chaloy, ha? Ayan, para walang mga haka-haka kung anong para claras kwentas malinaw. Oo. Ang binanggit lang ng PCO doon sa bandang huli nung kanilang nilabas na advisory, we thank her for her service. Sabi nino? Ni Secretary Cheloy Lakay. Ganun ba? Nagpasalamat. Napakatipid naman, Miss Les. Nabitin kami. Kaya hinakanting ang presidente ngayon Lakay. Siyempre, may event siya. Kung magkakaroon ng pagkakataon ng media na ma-interview siya, so yun yung aabangan ulit. Dahil medyo marami-rami ng issue ang kailangan sagutin ng presidente. At reaction din sa West Philippine Sea dun sa ginawa ng China Coast Guard sa ating mga sundalo doon. May naputulang pa ng daliri. Ang tindi nun. Oo. Ayun nga, tahimik pa rin ang palasyo kasi dyan Lakay. Ayan. Kaya, okay, abangan na lang natin. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let, at kurti mo Secretary Cheloy, ha? Ayan, okay, siguro, di ka ba kasama dun sa biyahe? Para ma-ambush interview ang presidente sa Mindanao? Hindi Lakay, full coverage lang yung Lakay. Ganun ba yun? Okay, sige. Ayan. Abangan natin. Baka naman magpa-interview. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Sister L. Ayan, pero ang sabi ni Apo Lucas Bersamin, Apo Lucas, Mr. Little President, ha? Mamati ang ni Apo Presidente kita makaladingit Apo. Ayan, aduti problema ng harod, kaya isunang harod kit kwan. Mr. Lonely. Lakay, hindi ko naintindihan. Hindi ako kabanter, hindi ko magets. Tila yan. Sabi ko,
Sa ganitong kinakarap ng presidente, lonely siya. Ayan. Mr. Lonely, I have nobody. Part ng problema ng ama ng bayan niya na Apo. Ayan, Michael, wish you were here. lonely talaga. Ayan, kaya ba't daming gusto maging presidente? Daming problema ng bayan. Ang sakit-sakit kaya sa ulo, di ba, Lakay? Ang dami-dami mo nga kailangan ayusin. Pero bakit parang ang daming gustong pumunta dyan sa pwesto na yan? Sandali lamang at hindi daw nag-iisa ang Pangulong Marcos na Mr. Lonely ngayon. Pati si Mayora Alice Guo ay Miss Lonely naman. Standby, Raymond standby, Milky standby, Boy Gonzales. Oras, Sister L. 9:44. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang balitang ito ay Hindi ka na bigla. Yung sayaw mo, hindi mo pa rin sa amin pinapakita. Bukas. Ayan. Oras, Sister L. 9:49. Standby, Boy Gonzales. Galit na si Chief Justice Alex Jesmundo, ha? Ang Supreme Court, Sister L. Yes. Naglaan na ng bagong action information para sa mga nais magsumbong laban na sa mga korap na judges at mga justices. Hala! Standby, Nicole Lopez. Si bossing RSA, ha? Nag-aalok ng 20 billion na bonds para pambayad ng utang. Wow! Marami bang utang ang RSA, ha? Standby, Nicole, standby, Boy Gonzales, standby, Raymond. Ano ang latest, ha? Matatakot ba si Senator Win Sabanta ng lawyer ni Alice Guo? Ayan, standby, Milky, standby, Boy Gonzales. Holiday para sa Lunes sa Maynila, ha? Ayan, Lakay. Long June weekend sila. 24. Sandali lamang. Babalikan namin kayo. Promise. Number. It's 9:54. Good morning, Kuyang Attorney Amir Pelaez Putin Momo. Ayan, magaling din na pulis si Colonel Philip Maragon ng PNP Rizal PD, Provincial Director. At hatawin natin ang report mula sa Senado, Sister L. Ang dagdag na ebidensya laban kay suspended Mayor Alice Guo ilalabas na dyan sa Senado. Detalye balita mo, RH28, Raymond Paas. Laki Raymond. Elaine, at Mayor, tumugon sa hamon si Senador Sherwin Gatchalian na kung sino ang nag-aakusa ay siya ang magpapatunay. Iti matapos sabihin ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na dapat patunayan na siya ay hindi Pilipino kundi isang Chinese citizen. Ayon kay Gatchalian, huwag mag-alala si Mayor Guo dahil may mga dagdag pa silang ilalabas na ebidensya upang patunayan ang kanyang citizenship. Sabi ng senador, meron pa silang mga hawak na dokumento na direktang magpapatunay na hindi Pilipino si Guo at ang tunay na ina nito ay si Wen Yilin. Hindi nga lang niya mailabas na ngayon ang mga nakalat na dokumento dahil nasa proseso pa sila ng validation. Sa araw ng Martes, June 25, itinakdang muling pagdinig ng Senate Committee on Women and Children tungkol sa ni-raid na pogo sa Tarlac kung saan pinaharap muli si Mayor Guo. Sabi ni Gatchalian, dito nila kukumprontahin si Guo ng mga dagdag na dokumento na nakuha tulad ng kanyang Chinese visa at ang application para sa Special Investors Resident Visa West RIB ng kanilang pamilya. Kumbinsido si Gatchalian na si Guo Huangping at si Mayor Alice Guo ay iisang tao lamang at may matibay ng ebidensya na nagpapatunay nito. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Raymond. Talagang umiinit ang isyu kay Mayor Alice Guo. Dumakata sa kamera. Ang resignation naman, ito Lakay, ang mas mainit na isyu. Resignation ni Vice President Sara Duterte sa gabinete. Paghahanda daw yan sa eleksyon. Sino ang nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Mana Milky?
Sister El at lakay political move ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na magbitiw bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chair ng NTF-ELCA. Ito ang basa ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas para maghanda sa nalalapit na midterm election sa susunod na taon at national election sa 2028. Ayon kay Brosas, ang pagbibitiw ni VP Sara ay taktika sa napipintong power struggle sa pagitan ng paksyon ng mga Duterte at Marcos. Sabi ni Brosas, simula pa lang, wala naman talagang intensyon si VP Sara na mabigyan ng solusyon ang education crisis sa bansa. Ang kanyang appointment niya ay bahagi ng politika at wala umano sa agenda rito ang makatotohanang pagresolba sa education system sa bansa, lalo na ang kalagayan ng ating mga mag-aaral at mga guro. Dagdag pa ni Brosas, ang resignation ni VP Sara ay hudyat para magtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng karapat-dapat at may alam para pamunuan ang DepEd. Asahan din anya na ito na ang lamat sa unit team kung saan masasentro sa bangayan ang magkabilang kampo sa harap ng mga problema ng bansa na dapat unang nire-resolba. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. At ang sabi ni Miss BZ, ayan, good morning lakay. Tama si BBM, business as usual. Life goes on. Basta don't rock the boat. Dahil pagkalubog ang barko, lahat tayo lubog. Oras, Sister L. 2 minuto na lang, alas 10 na. At alamin natin ang report mula kay Boy Gonzales sa Supreme Court. Ang Korte Suprema naglaan ng bagong action information para sa mga nais magsumbong laban daw sa mga justices at ilang judges na maaring nasangkot sa graft and corruption. Boy Gonzales, please come in. Boy G. Boy. Deo, Sister L, lakay Deo, Sister L, bumuo ng isang action information ang Supreme Court para tumanggap ng mga reklamo laban sa mga corrupt na mga judges, justices at mga empleyado. Sa memorandum na order ni Chief Justice Alexander Desmundo, hinikayat ng publiko na iparating sa kanila ang mga impormasyon ng mga hindi kanais-nais na gawain ng mga empleyado ng Korte Suprema. Kabila sa mga tatanggaping reklamo at impormasyon ng Supreme Court ay ang mga huwes at empleyado na tumatanggap ng regalo tulad ng pera at anumang bagay kapalit ng kapaborableng desisyon para sa isang kaso. Ipadala lamang sa mga impormasyon sa integrity at judiciary.gov.ps at yung agad na matatanggap ng ethics committee ni Supreme Court ng Supreme Court na pinamumuno naman ni Chief Justice Desmundo kasama sina Senior Assistant Justice Marvic Yunen bilang Vice Chairperson. Tiniyak ng Korte Suprema na manatiling confidential ang impormasyon ng sinumang magsusumbong. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Judiciary. Boy, ano yung website? Judiciary Integrity at judiciary.gov.ph. Haba naman. Yan yung dapat integrity at judiciary.gov.ph. Ayan. Okay. Patatanggap mismo to ng mga ethics committee ng Korte Suprema. Okay, maraming sa... Teka muna, holiday sa Lunes ang sa Maynila. Lakay, yung araw ng Maynila, holiday. Okay. Walang pasok. Ayan, okay. Bakasyon. Maraming salamat, Boy G. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Korte Suprema. Oy, good morning sa mga justices dyan sa Supreme Court at Court of Appeals. Your business is our business. Oy, bati mo natin happy birthday si Teniente. Ayan si Lieutenant Nelson Danan. At pagbati mula kay Lieutenant Danny Bruno at Lieutenant Angelito Javier na nakikinig ngayon dyan sa Florida Blanca, Pampanga. Kasama pala si Tonton Lansangan, ang dating aide-de-camp ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos sa 7th Division ng Philippine Army na pinamunuan ni AFP Chief
General Romeo Browner nung siya pa ay tinyente pa lamang. Your business is our business. San Miguel Corporation mag-alok ng 20 billion pesos na halaga ng bonds pambayad ng utang. Ba't marami ba utang si RSA? Si Ninong Ramon? Miss Nicole Lopez, please come in, Nicole. Nakatakdang maglabas ng bond issuance ang San Miguel Corporation sa Hulyo. Ito'y nang aprubahan ng Securities and Exchange Commission ang kanilang 20 billion bond issuance sa susunod na buwan. Ayon mismo sa San Miguel, nabigyan na sila ng permit na magbenta at mag-alok ng bonds na itatala sa Philippine Dealing and Exchange Corporation sa July 3. Sabi ng SMC, ito ang pangalawa at huling sigwada ng bond issuance mula sa kanilang bond program na inumpisahan noong 2021. Batay naman sa stock exchange filing ng San Miguel, iiral naman ang offer period sa pagitan ng June 18 hanggang June 24. Napag-alaman mula sa SMC ni Ramon Ang na gagamitin ang kikitain nila sa pagbenta ng bonds upang mabayaran ang umiiral nilang utang na dolyares ang currency. Noong June 2021, nang aprubahan ng SEC ang 50 bilyong pisong bond program ng San Miguel. Na-issue ang unang sigwada ng bond na nagkakahalaga sa 30 bilyong piso noong July 2021 na itinuring ding pinakamalaking bond deal ng isang conglomerate na hindi isang banking firm sa bansa. Batay sa impormasyon noon mula sa San Miguel, gagamitin nila ang kita rito sa pag-invest sa rehabilitasyon sa Ninoy Aquino International Airport at sa iba pang paliparan na kanilang proyekto sa Bulacan. Bukod kasi sa NAIA, dinedevelop din ng San Miguel ang 735 bilyong piso na New Manila International Airport sa Bulacan. Matatandaan din na ang San Miguel ang nanalo sa 170.6 billion pesos na kontrata upang i-rehabilitate ang NAIA International Airport nang mag-alok ang SMC ng pinakamalaking revenue share sa gobyerno. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 75 centavos kada US dollar, habang naitala sa $85.07 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Mr. Michael Ismaigay, magkano ang palitan ng dollar ngayon? Binabati mo natin si Kuya June Kikoy o si Mama Lita Cruz. Good morning. O si paring Manding Bahakan. Gumaganda ka raw, Sister L. Ha? Oy, thank you po. Nagkakabulahan na naman tayo. At Kuya Judge Boyet Mapili. Ayan, Judge Lito Villarosa. At si Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo. Good morning! Metro Manila ngayon! Latest sa Metro Manila, Sister L. Ang malaking bahagi ng Manila at Caloocan makararanas ng water interruption dahil sa maintenance works ng Maynila. Diyan at iba pang mga malalaking pangyayari sa Metro Manila ngayon sa report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay Sister L. Makararanas nga ng mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig ang malaking bahagi ng Caloocan City at Maynila, bunsod ng maintenance works. Sa abiso ng Maynila, kabilang dyan ang mga barangay ng 41 hanggang 47, 49, 50, barangays 117 to 120 at 129, habang 33 mga barangay naman sa Maynila, partikular sa 36, 39, 40, 187 hanggang 220 at 202A. Magsisimula ito mula alas 9 ng gabi mamaya na tatagal hanggang alas 11 ng umaga bukas. Samantala, bawal munang dumaan sa ilalim ng EDSA Quezon Avenue Flyover U-turn slot ang mga bus at truck simula sa June 22, araw ng Sabado. Ito'y upang bigyang daan ang pagkakabit ng scaffolding sa ilalim ng flyover para sa isasagawang rehabilitasyon. Kung manggagaling ng EDSA southbound, kumaliwa lamang sa Quezon Avenue, kumaliwa sa Senator Miriam Defensor Santiago Avenue, kaliwa sa North Avenue at dumiretso patungo Mindanao Avenue patungo sa kanilang destinasyon. Kung manggagaling naman sa EDSA northbound, dumiretso patungong North Avenue, mag-U-turn sa harap ng Quezon City Academy patungo sa kanilang destinasyon.
Tatagal ito hanggang sa August 4. Samantala, nagkasa naman ng malawakang fogging operations ang Caloocan LGU ngayong araw na tatagal hanggang sa araw ng Sabado sa ilang mga barangay. Kabilang dyan ang Barangay 172 at Barangay 181, District 2 ngayong araw, habang bukas sa ilang bahagi ng Barangay 180 at sa Sabado sa Barangay 178. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes, at congrats, good morning sa mga taga-Department of Agriculture. Aba, okay din to si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Aba, yung kanyang team ay Dream Team daw, Sister L. Wow. Dream Team. Yes, composed of technocrats, ayan, agriculture officials at private stakeholders. Abay, at ang kanyang pamuno daw sa DA ngayon, abay, parang business, ayan, corporate style. Ba, maganda yan. Congrats. Sana all, ha? Sana lahat ay dream team para walang away-away. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat. Don't rock the boat. Lulubog tayong lahat. Kailangan lang, balance. Wala, wag mo siya, tsaka wag mo masyadong kung ano-anong ginagawa. Peace lang. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. Sister Alpo, Elaine Apit, stay safe. God bless po. Love, 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 love. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oy, maraming salamat Kuyang Mata Modina, ha? Abay, pupunta rin dito sa DCRS Operasyon Tulong at yung kanilang kinita sa kanilang golf tournament. Wow, okay. Sa Travelers Square and Compass Golfers Club ay magbibigyan ng donation sa DCRH Operation Tulong. Salamat po. Maraming salamat sa ating golfers, members ng Travelers. Bye-bye. Ingat, stay safe. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat. Kauna-unahan sa Pilipinas.